Huminahon kayo. Parang awa niyo na. Nais ko pong sumali sa pagsisiyasat. Parang awa niyo na po. 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 Maawa ka. Parang awa niyo na po. Parang awa niyo na po. Parang awa niyo na Sige. po. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo mahahanap ang pumatay sa ministro, isasama kitang ipapapatay. Opo, kamahalan. Hindi ko maintindihan ng emperador. Binigyan kanya ng katungkulan. Ngayon naman nais kanyang mamatay. Binibini, kung ilayo na lang kaya kita rito. Huwag mo nang palalain pa. Sa kalagayan niya ngayon, hindi magagawa umalis ni Binibining Weyang. Napakalupit naman ni Ama. Kung hindi niya mahanap ang salarin, bakit kailangan niyang mamatay? Wala namang siyang kinalaman. Hindi, kakausapin ko si Ama. Sandali, prinsesa. Alam kong nag-aalala ka. Ngunit mas magagalit ang ama mo kapag pinuntahan mo siya. Hindi ka lang makapagsusumamo para sa kanya. Mas lalo lang kamumuhian ni Lolo si Weyang. Paumanhin, masyado akong mapusok. Kaya lang wala bang paraan upang hindi ka masangkot sa gulong ito? Kamahalan, alam mo na ang totoo kong pagkatao. Paano ko magagawang lumayo? Kapag nalaman ng ama ko na tinalikuran kong mamamayan namin, labis siyang malulungkot at hindi siya matatahimik. Hindi ako matatahimik. Weyang, nauunawaan kita. Ngunit naisip mo rin ba na baka paghihiganti nga ito ng mga Tagalyang? Kung Tagalyang ang salarin, hindi ko hahayaang managot ang ibang Tagalyang dahil sa kanya. Aalamin ko kung sinong masamang damo na ito. Ngunit alam ko, hindi Tagalyang ang salarin. 100 tao, pinatay sa loob lamang ng isang gabi. Hindi magagawa yon ng isang pangkaraniwang tao. May punto ka doon. Hindi ganun kasimple pumatay. Kasalanan ko ang lahat. Nahuli ako ni Weyang. Nasira tuloy ang binabalak niyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hangad dito ng mga bathala. Natutuwa ko na kahit nawala ang lahat sa akin, narito ka pa rin sa aking tabi. Tinuring mo ko na parang pamilya. Ang aking buhay, hindi sapat bilang kabayaran. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang itong kalagayan mo. Balang araw, kapag isinilang niyo ang anak mo, patatawarin ka rin ng prinsipe ng nanan at iuuwi. Batid ng lahat ang aking kamatayan. Paano ako makauuwi? Binibini, makukuha ng prinsipe ng nanan ang trono balang araw. Kapag nangyari yon, ang kailangan lang ilang salita mula sa kanya. Binibini, huwag ka mawala ng pag-asa. Hanggat buhay si Li Weyang, hindi ko magagawang umuwi sa atin. Kahit pa isilang ko ito. Nangangamba kong kukunin lang ng prinsipe ang bata. May iwan ako mag-isa sa aking lumbay. Hindi. Hindi ako maaaring umupo na lang. Uuwi ako. Kailangan kong umuwi. Li Weyang, maghintay ka lang. Ipinag-utos ng prinsipe na hindi kayo maaaring lumabas. Yan ang tira mo? Opo, Lolo. Babagsak ka sa kalagayan mong yan! Huminahon kayo. May gumagambala sa'yo. Dahil ba ito kay Li Weyang? Bakit kailangan niyo maging marahas sa kanya? Siya nga ang dahilan. Ilang ulit mo na akong sinalungat dahil sa kanya. Siya na lang ba ang laman ng iyong isip? Hindi mo pa nais na makuha ang trono? Ayaw mo pang maging emperador? Matagal pa kayo maghahari. Bakit ko isipin ng ganung bagay kung malakas pa kayo? Hindi magtatagal at maglalaho rin ako. Ang buong way. At ang mamamayan nito ay kailangang ipagkatiwala sa isang toba. Kailangang maging matigas, mabagsik at walang puso ang papalit sa akin. Hindi siya maaaring maging mahalay, urong sulong at walang pakinabang. Naiintindihan mo ba? Opo. Naiintindihan ko po.
Pagbati, kamahalan. Li Weiyang, ilang ulit nang nakiusap ang prinsipe ng Gaoyang para sa iyo. Alam na ba niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng ina niya? Kamahalan, Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag sasabihin sa kanya ang totoo? Sinabi ko ring lumayo ka sa kanya. Akala ko hindi mo susuwayin ang utos ko. Yun ba'y dahil sa pagkamuhi mo sa nangyari sa Liang? Anong pakay mo sa aking anak at apo? Anong binabalak mo? hindi niyo ako nauunawaan. Hindi! Ipagkakaila mo ba na walang nangyayari sa inyong dalawa? Sinuway mong utos ko. Hindi kita patatawarin. Maging ang mga tao mo. Totoo. Puno ako ng puot nang mamatay ang pamilya ko. Ngunit napagtanto ko na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti ang mamuhay ng tahimik ang aking mamamayan, hangad niyong dalhin ang kapayapaan sa aming bayan. Dahil doon, mas ginagalang ko kayo. Hindi ako nagkimkim ng sama ng loob, kaya bakit naman ngayon pa ako maghihiganti? Tungkol kay Tongba Jun, minsan ko na siyang sinaktan dahil sa pansarili kong hangarin. Kahit ilang ulit ko siyang inilalayo sa akin, lagi niya akong binabantayan. Ipinagtatanggol niya ako kapag ako'y nalalagay sa panganib. Kahit pa nasaktan siya at nasa bingit siya ng kamatayan, hindi niya ako pinabayaan. Hindi ko kayang labanan ang nararamdaman ko sa kanya. Iniibig ko siya. Hindi ko siya kayang iwan. Kahit pa alam kong magagalit kayo, kamahalan. Hinahangad ko na makasama siya. Totoong nararamdaman ko sa kanya. Walang ibang dahilan. Sana'y paniwalaan niyo ko. Sana'y payagan niyo kong makasama siya. At hayaan niyo kong patunayan ang katapatan namin sa inyo. Ang iyong talas ng dila ay nakamamangha. Kaya ba na humaling sa iyo ang prinsipe ng Gaoyang? Anong dapat kong gawin upang maniwala kayo? Li Weiyang, maaaring totoo ang pag-ibig mo sa prinsipe ng Gaoyang. Ngunit hindi may kakailang ang prinsipe ng nananay may pagtingin din sa iyo. Yun ang dahilan, kaya hindi ko pa iintulutan ito. Mahanap mo man o hindi, ang salarin sa pagpatay sa ministro, lulubayan mo ng tuluyan ang aking apo.